Naiyak na agad si Nanay Minerva, wala pa. Hindi pa na-interview ni Tita Mel, umiiyak na. Dito na tayo sa GMA ngayon. Sa escalator ka takot, hindi sa elevator? Hindi. Takot din. Baka tumigil eh. Okay lang yun. Okay lang yun ay. Iiyak tayo. Huwag mo pigilan. Pinakita na si Nanay artista. Yun yung wish ni Nanay ngayon eh. Makakita siya ng Nice artista. to meet you. Sa pag-cover kay Nana, sa pag-assist sa Ngayong araw nga ay mangyayari na ang matagal na nating inaantay para kay Nanay Minerva. Ito ang magiging interview niya ngayong araw para sa magiging kwento ng buhay niya sa magpakailanman. Guys, good morning. Ngayon po ay mag-aalas 6 pa lang na umaga. Gumising kami nila GM nila Commander ng alas 4. At ngayong araw, ito yung special day para kay Nanay Minerva. Kasi ito yung araw na siya ay may interview sa GMA 7 sa magpakailanman. At yung nga, nagulat ako na hindi lang siya yung interviewin pala, maging tayo ay kasama din sa may interview. So ito ay isang malaking karangalan para sa team na kami ay makasama sa ganito. Kaya kami ni GM, mag-ready na kami lang dalawa yung magkasama ngayon kasi si Commander at si Rans ay attends para sa graduation ni Marcus Liit. Kaya tara, magre-ready na kami, ready natin sa sasakyan. Bago ang lahat, thank you pala kay Makagabi kasi siya yung nag-ready ng sasakyan para maglinis. Malinis yung magagamit nating sasakyan ngayon kasi nakakaya naman pasok pa yung GMA 7 na yung sasakyan natin ay sobrang dumi. Kaya yun, tara, alisin namin tong balot, then mag-ready na kami. Punta na tayo kay Nanay Minerva after nito. Tara po. No, I don't mind the rain. Ooh, that's the way it goes. Life will teach you what you need to know. And like a river flows. Okay guys, ngayon inabot na tayo ng alas 6 mahigit at babiyahin na tayo. Papunta na tayo ngayon ng San Pablo at for sure nakahanda na ngayon si Nanay Minerva at si Nanay Delia. Pinasama ko si Nanay Delia kasi para makapamasyal din, para syempre siya rin yung isa sa rason kung bakit tayo napadpad o napunta kay Nanay Minerva. Kaya sa mga ganitong pagkakataon, gusto ko naman kasama natin si Nanay Delia. Kaya tara, sobrang excited na ako sa mga isasagot ni Nanay Minerva sa magiging interview niya. At ako naman, konti lang naman yung mga possible question na sinend sa akin ni Kuya Stanley. So, kaya naman siguro. Basta wag lang tayo kabahan. At nandiyan naman si GM, may call a friend yan. Call a friend. Bahala ka na dyan, GM. Okay, so magbabiyahe tayo ng almost 30 minutes hanggang sa San Pablo. At kita kasi lang tayo doon mismo sa bahay nila Nanay Minerva. Do you recall when we were young, running from all things at once, without thinking twice? And I knew it would catch up, and that we would be the ones left behind. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. On this road that I am on, I gotta stay here for some time. Okay guys, dito na tayo kala Nanay Minerva. Sakto alas 7, nandito na tayo. At si Nanay Minerva ay sunduin na natin kasi ang call time ay alas 12. So kinakailangan before 12 nandoon na tayo. At alam nyo naman, ang Quezon City ay malayo-layo pa dito sa kinatatayuan natin ngayon. Kaya dapat nga mas maaga pa tayo eh. Kaso nga lang, ayun, napuyat din kami kagabi ng sobra sa daming ginagawa din sa bahay. Kaya ayun, natulog konti. Ilan oras tulog mo, em? Dalawa? Tatlo? Oh, mga tatlo. Tatlong oras. Pare-pares lang kami. Sabay-sabay lang kami natulog nila GM eh. Mga 3 oras yun. Sapat na yun para matulog sa biyahe. Oh, sarap maging pasahero. Tingnan natin. Nandiyan na yung si Nanay Delia sigurado. Check natin. Sumisikat-sikat pa lang yung araw.
Grabe. Excited na yun. No? Opo. Nanay Minerva sigurado. Kasi ito pa naman yung gusto niya, yung namamasyal, di ba? Opo. Kasi sabi nga niya, sabi ko, kapag hindi nakuha yung para sa kanya, babalik na lang ulit ng Manila, eh, gustong gusto niya. Yun kaya, nakaready na kaya. Kuya Melencio, magandang umaga po. Si Nanay po saan? Nandyan si... Wala pa si Nanay Delia? Wala pa po. Bakit ganun? Wala pa pala dito si Nanay Delia. Dito na si Marco. Di ba, tatawagan na lang natin. Madali lang naman yung lumabas si Nanay Delia doon sa, dinadaanan namin doon. Tingnan si Nanay. Nay! Okay. May nakapag ano na dito. Tiyo na po ito, Kuya Melencio? Hindi pa? Yung na po. Tiyo na. Nailagay na yung bowl. Tapos nasementohan na tong yung sa flooring nung sa pinakang butas niya. So ito na lang susunod. Siguro may gawa lang din pa si Kuya. May trabaho kasi yun eh. So may singit-singit niya lang to, itong trabaho dito. Ay, ready na pala si Nanay. Nagpalagari ako ng kahoy kahapon. Nagpaligari kay, grabe. Forma si Nanay. Ganda ni Nanay Minerva. Binigyan ako ng niyog ng aking hipag. Sino po nagbigay, Nay? Si Suseng, yung hipag ko sa aking asawa. Binigyan po kayo ng kahoy? Niyog. Ay, yung oo nga, ng niyog? Pinalagari ko. Abay, nabili kami ng gawa na yung ganyan ng kahoy. 4,000 mahigit. Ang aabutin. Oo, nakuwinta na. Sabi nung aking hipag Bibigyan daw kayo. ayun na nga, binigay. Binigay daw yung 2,245. Yung sa pagpapalagari yun. Ay, pagpapatistis. Yun, Di yun naman ang babayaran natin kay Nanay. Oo. Mas madami pa din eh. Malaki daw kapuno yan. Malaking puno. Malaki. Okay. Ba't pala wala pa si Nanay Delia? Abay, hindi ko alam. Hindi ba tatawagan na lang natin po na kapag doon na tayo sa may malapit sa may bahay niya. Tara. Kasi malayo pa pong babiyahin natin. Mel, papakainin mo si Molo yan. Kuya Mel, tamo na kami ha. Sige po. Papakainin niya siya. Excited ka naman, Nay? Siyempre naman. Kinakabahan ka, hindi? Hindi naman. Hindi ka kinakabahan? Wow, buti ka pa, Nay. Kinakabahan din ba ako? Nay, ganito. Diyan sa akin, mamaya, habang nasa sasakyan tayo, may mga possible question, may mga posibleng tanong na nasa akin diyan. Dahil pinasa sa akin ni Kuya Stanley, mamaya, ipapabasa ko sa iyo para magkaroon ka ng idea kung ano po yung isasagot mo, para hindi tayo mabigla. Ayun nga. Nanay. First time baga naman na. Kaya nga po, kaya may mga possible dyan. Ang dami pa naman sa'yo. Ha? Ang dami. Ano ka po? Parang mga nasa 20 tanong yata yun eh. Ang dami nga. Okay lang kahit naman maiksing sagot lang eh, basta specific. Kailangan makapasa. Kailangan makapasa. Kahit maiksi, basta tumbok dun sa pinupunto, di ba? Nay? Okay. Jackie, alis na kami. Wala yatang tao na eh. Hindi nakapasok. Hindi na kapasok. Bakit? Ay, olagaan ni Kuya Melencio, yung bata. Bakit? Evan, pinainom ko naman ng gamot kagabi eh. Pero nag-lesya, hindi. Hindi. Nandyan lang siya. Nakatulog, hindi. Bakit nakatulog naman? Nung nagising ako ng alauna. Anong sabi niya ba't ayaw alagaan? Anong sabi niya? Ang sabi, alaga daw ng alaga, walang pera. Inihulugan naman yung kanya cellphone. Yung naguhulog, yung nagpapalaga. Oo. Nilugan daw ng 2 linggo. Oo, yun na yung tulong naman sa kanya. Kaya nga. Kasi ano naman niya yun, pamang-apo naman niya yun. Baka naghahanap na ng bayad. Naghahanap naman ng bayad sa kanya. Oo, ng bayad. Ng bayad sa kanya. Yung usapan ay maghuhulog doon. Okay, yun ang kontrata nila. Sige na, isakay ka na dito sa likod. Tayo ay lalarga na. Pasok na eh. Lalarga na. Di ba? Ay! Okay.
Alright, so ready na si Nanay Minerva at tayo naman tawagan na natin si Nanay Delia para alam ko ready na yun. Nandiyan lang naman si Nanay Delia. Isang tawag lang natin, lalabas na doon sa may highway papunta sa dinadaanan namin. Then makakabiyahe na tayo at mag-expressway tayo para mabilis at makarating agad tayo. Tara, biyahe tayo. Go po, Nanay Delia. Nandito na po kami. Nandito na po kami sa labas nyo. Opo, nandito po ako sa Carmen. Sige po, Nay, kasi sinundo namin si Nanay Minerva pa eh. Kala ko nga nandito na po kayo. Sige. Nag-iintay pa ko ng tawag nyo. Okay, sige, nandiyan na po kami. Sige po, salamat po. Sige po, Nanay. Yun, nandiyan na si Nanay. Tignan, nauna pa sa atin. Madali lang kasi makalabas si Nanay Delia dito kasi malapit lang yung Hindi ka tulad kanila. namin. Hindi ka tulad ka na, Nanay, medyo malayo pa yung papasok. Ito na siya, si Nanay Delia. Pagbukas natin ang pinto. Diyan ka na nakabila. Pasok po kayo. Hi, good morning, Ate Bea. Ako, wala pa si Sir Marco. Kamusta po, Nanay Delia? Mabuti po sa biyaya ni Lord. Sa blessing ni God, no? Lamig ko. Oy, Nilalamig ba kayo? tama lang ako. Sakto lang. Opo. Akala ko nga, Nanay Delia, nandun ka na sa, Nanay, sabi ko, nakaready na yung dalawa na yun, nag-aantay na siguro Sa kanina pa. amin po ako nag-iintay. Kaya pala sabi niyo, tawagan ko na lang kayo. Opo. Mm. Sabi ni Jackie, na doon daw po kayo. Sabi ko, sabihin mo, mag-abang ako sa kanto. Opo. Nanay Delia, ikaw, pang ilang beses mo na itong pupunta ng GMA? First time po. First time? Pag may nakita tayong artista doon, magpa-picture agad tayo, Nay. Siyempre, magpapapicture ako kay Mel. Oo, magpa-picture tayo, syempre. First time First time. First time. So, pare-press tayo, Nay. First time ko din naman eh. First time mo rin. Nakapasok na ako dati, ABS-CBN yun, pero dito, first time. Tsaka, Nay, alam mo ba na hindi ko inaasahan pati pala ako kasama sa may interview. Wow. Kasama tayo sa may interview at kinakabahan ako. Kasi laging ako yung nag-interview eh. Ngayon ako naman yung Ayun mo na tatanungin. interview Kaya nga po natin eh. Pero makikiusap ako kay Ate Mel, pagbabalik na rin ko siya yung interviewin ko. Pagkatapos Makikiusap ako kay Ate Mel, baka pwedeng palit tayo. Pero excited talaga ako. Nay, nag-almusal na ba kayo? Dalawa? Nagtinapay po ako. Nagtinapay di kanina. Yung bagang, yung cup noodles pala, yung ars caldo. Nagkain sigurado po kayo? Gusto niyo po bili tayo ng almusal? Nagpandesal po ako Okay. Kami kasi ni Jay, hindi pa kami nag-almusal eh. Kayo palang hindi. Oo nga po. Di bale, pag may nadaanan lang tayo, bili tayo ng foods natin. Alas 12 yung call time natin doon ay. Kaya kinakailangan sa biyahe natin ito, makuha natin ng... Sana naman wala pang alas 12 nandun na tayo kasi nakakayap naman kapag kasi sila yung mag-aantay sa atin, di ba? 7:30 pa lang. Mas maganda. Hindi bali tayo. Tayo magantay, di ba? Ano pong oras ang graduation ng anak nyo? Ngayon po, alas 7, nag-asikaso na po sila sa bahay. Nakasabay naman. Okay lang po yun ay. Ganun talaga. Na hindi, paglaki naman ni Marcos maintindihan niya yun. Paglahan ni Marcos yan naman na magbablog. Oo nga po. Ay, hawak na nga ng isang araw ng kuwan eh. Alam niyo ba, guys, sabi sa akin ni Marcos nung nakaraan, nung sinundo ko siya, sabi niya, Daddy, pag big na ako na magka-camera sa'yo. Diba? Magka-camera ako sa'yo, sabi niya. Sa ibig sabihin, gusto niya sumama sa mga mission daw, ganun. Siya na magdadala ng camera. Siya na lang, Nanay, magbablog sa'yo. Kaya pala may hawak na camera. Oo, kasi nakikita niya sa mga... Di ba gano'n naman po kung ano yung nakikita sa mga magulang? Ayun na nga. Ayun yung iniidolo ng mga anak. Mga anak. Kaya dapat talaga nagmumula sa magulang yung magandang ehemplo. Kasi kapag ka masamang ehemplo yung nakita sa magulang, Pati paggala. oo, yun yung gagayahin ng gagayahin ng bata. Kasi akala nila yun yung tama, yun yung ginagawa ng magulang nila eh. Kaya yun, bahala na si Lord kung anong plano sa mga bata paglaki. Mga gwapo naman. Sige po, at ngayon guys, ang oras ay 7:35 AM at
Di ko sure kung ang abutin tayo ng ilang oras sa biyahe nito, pero sa ngayon magkakat muna ako ng video kasi may mga possible question gusto kong basa kay nanay. Ayoko namang sabihin dito sa kasi malalaman nyo na hindi na excitement yun kapag pinanood ninyo sa magpakailanman. Bilang respeto sa kanila, syempre off ka muna kami magpa-practice para sa mga question kay nanay. Okay, mag-update kayo mamaya pagkatapos ng biyahe namin. A significant light, just where it was needed, gleamed in black as night, cloistered in injustice, dead in the eye of time. Nobody is losing, faces merchant change. Alright guys, so ngayon ay dadaan muna kami sa pwede kami mag-drive thru kasi medyo nakakagutom na rin talaga, di kasi kami nag-almusal ni JM. Pero sila nanay, nagtinapay lang daw sila kanina. Nay, ano pong gusto nyo kainin, Nay? Nanay, ikaw, Nanay Minerva, ano pong gusto mo? Wala, kahit na basta makakain. Ikaw po, Nanay, Elia? Kahit ano rin po kung ano. Kahit ano po? Opo. Sige, bili po tayo dito ng Basta makakain. okay lang po kahit ano? Opo. Okay Sige, lang po. bili po tayong kamyas. Okay din yun. Ang sakit na sikmura nun. Sige, hanap tayo ng pwede nating makain Basta dito. makakain ay okay. Sige po, nanay. Kasi para mamaya may may energy kami. Nagtatanong nga si Kuya Stanley, kachat ko kanina, sabi niya, bakit daw aga namin umalis? Kasi sabi ko, nga hindi natin kontrolado yung traffic dito sa Manila. Kaya mas mainam na maaga talaga. Gusto niyo ba magkanin o hindi? Mamaya na lang. Maya na lang po. Mamaya na lang. Opo. Uy, ang laki ng kuha. Ano po na yung malaki? Yung Ma'am, may available ba kayong fries and burger ngayon? Ganoon na lang, Nay? Gusto nyo? Fries, burger na lang muna? Sige. Ano, basta makakain. Ano bang inano natin kanina? Kape lang Nagkape nga lang pala kami kanina. Sa totoo lang, Nay, ang tulog lang po namin ni Jim, halos 2 oras lang. Kasi ang dami po namin ginagawa kagabi sa bahay, nagpapanday-panday kami doon. Napanood ko nga po yung kuha niya, nagbabalot kayo. Opo. Nabot na kami ng anong oras di ko namalayan. Tapos dumating pa yung kapatid ni Alma, ni Commander, galing Isabela. Dumating siya ng 10 oras na ng gabi. Kaya syempre, napagkwentuhan muna kami konti. Kasi nakakaya naman po baga na pag may bagong dating, di mo malang entertain. Layo pa ng pinanggalingan. Kaya talagang wala, puyat kami talaga. Kaya mamaya po pag in-interview ako ni Ate Mel, backupan nyo na lang po ako, ha. Kasi siguradong lutang po ako nito. 684 po. Okay. Sure kayo na yun lang gusto nyo? Opo. Sige po. Basta, Yung change po. basta nakakabusog at may laman sa tiyan. Oo nga po, yan ang importante, may laman yung Hindi tiyan na natin. kailangang mamili pa. Kung anong meron, ay di, ayun na lang. May nagpandesal at kape. Okay guys, so after na ito, pagkakain namin, diretso biyahe na ulit kami. Siguro mga pa tayo nito. Pag daw ako nagkakamali, 2 oras kalahati, mga ganun, or 3 pa. So 9, 10, 11, 12 talagang magsasakto lang yung oras natin ito. Kasi huwag naman sanang sobrang traffic sa Manila. Kasi pag nagkataon, baka late pa tayo. Kasi kanina, di ba, Nay? Sa Santo Tomas, grabe. Grabing traffic kanina. Kaya, yun. Sana umabot naman tayo. Okay? Na lang kami, update ulit kami mamaya pagkatapos. Photos will be here by dawn. When we're finally sober, they'll be gone. The trees will bloom and ice will melt. We'll always remember how it felt.
sa bahay na ganun, sa kondo. Sa kondo. Eh paano na kung sakali, bibigyan ka ng 100,000 pesos tapos titira ka po sa kondo ng libre, titira ka. Ay kahit na, ay kayo na tumira. Bakit mo ba ayaw nyo, Nay? Aba, pag lumindol, no isang gabi ang lumindol Oo. Bakit magigibabaw yung building, Nay? Aba, di ba nung magiba yung Ruby Tower? Oo. Oh, di ba lindol yun? Ang daming hinukay na patay. Ay, paano ko okay sa ilalim ah? Kaya ayaw nyo, Nay, kahit bigyan kayong 100,000, libre. Hindi. Hindi talaga. Hindi. Sabi ko iyo na, ikaw na tumira. Sa kubo na lang, ano, Nay? Diba, doon ako sa kubo. Oo, at least doon, kapag ka naglindol, walang magigiba. Di ba, Nay? Lumindol nga nung isang gabi, akala ko Sabi nga niya, inay lumindol. Kakoy, hindi ko alam. Sabi anong oras? Mga 10. Ayaw ni Nanay tumira sa kondo. Kasi ano daw, sobrang taas daw. Nakakatakot daw pag lumindol ay baka Sabi, bumagsak. may sa akin na yung parting yun. Naku po. Ay tinitingnan ko ayun nga bagang mga establishment sa San Pablo sa traffic. Tsaka kawawa naman yung nagagawa ng ganyang kataas ano paano kung mahulog. Hindi mahulog yun. Ay ang taas Ay, may kuwan yun. May tungtungan. aba marami ang disgrasya baga. Yaman mo na pag may nakita tayo dyan nagagawa, pagsabihan niyo po mamaya. Sabihin niyo, pag ikaw ay disgrasya dyan. Ay, ang mga anak ko, pag siyempre, mga nasa construction sila, ay, tinatanong ko kung gaano kataas ang kanilang inaakyat. Mamamaya ay, siyempre, may sa hindi maiwasan ng mag-inom. O, mamamaya ay hangover pa. Kaya, naku, kahit ako'y bayaran, kahit sabihin pa 1,000,000. At pag naman ako'y namatay doon, di naman sa ama pupunta yung 1,000,000 eh. Kaya nga po, Nanay. Ay, ang taas eh. Oo. Pag lumindol eh, para ka nagduduyan doon. Ang lakas daw ng dindil nga. Eh, lumindol doon isang araw eh. Ito mo, mababa na yun eh. Nauga yung tinutulugan ko. Oh. Hindi ko napansin. Ako'y nakahiga na rin sa kwarto eh. Akala ko lang eh, nagbubukas ng pinto si Mel. Ba, ayun pala eh, lindol na yun. Ay, si Asay nakaupo sa tele. Ano po ba, Nanay Minerva, ang pinakamalakas na lindol na naranasan mo sa buhay mo? Aba, yung kauna-una ng lindol eh, yung Ruby Tower. Alam ko, malakas yun. Intensity 7 ba gayon? Ayun yung naranasan mo, Oo. na malakas. Na- Nasaan po kayo ng mga panahon na yun? Nado sa biyanan ko, bagong anak ako doon sa aking pangalawang anak. Eh, paano naman kung sa Bagyo, Nay? Anong pinakamalakas sa Bagyo na naranasan mo sa buhay mo dito, sa buong buhay mo? Aba, edi yung gumiba sa bahay namin. Ano pong Bagyo, Nay? Ano ba yung Yolanda. dalawa yun eh, yung Glenda. Lenda. Oo. Yun ang gumiba sa bahay nyo. Na kami nasa loob dalawa ni Moloy. Ayun ba yung kinikwento mo, Nay, na parang pabagsak na yung bahay tapos di mo siya iniwan? Hindi ko siya iniwan Ay, yun na yun? Oo. Oh, grabe. At saka Yun yung pala yun. dalawang lindol pa, dalawang bagyo yun. Yung isa ay kami tatlo ninda Jackie. No, magkakaakbay kami. Una yung kaming tatlo nila Jackie. Magkakaakbay kaming tatlo. Nung humibas na yung hangin, nung umaga na, saka nagdatingan yung iba kong apot kami sinilip. Sabi, inay, sabi ko, "Yo, buhay pa naman kami." Ay hindi lumapat sa amin, gawa ng mga cabinet. yung pangalawang lindol na kami lang, bagyo na kami lang dalawa ni Moloy, hindi rin lumapat sa amin, gawa din ng cabinet. Kaya pagka may bagyo, sa tabi ng cabinet at saka yung silyang monoblock kami natabi. Palang diskarte ni Nanay. Alam nga naman ako'y tumakbo, may iwan si Moloy. Di para ko na rin siyang pinatay noon. Iiwanan ko. Pinabayaan ko na. Pero di naman kayo pinabayaan na, di ba? Na masaktan kayo. Pero basa kayo na, hindi. Hindi naman kami basa. Hindi naman. Hindi. Bumagsak lang yung
Tapos yung mga yung bumagsak na yon, yun pa rin ang ginawa namin bahay. Kaya nung nagtagal, ayun, ang lalagas na. Yun na po yun, ayun, nadat na namin na bahay sa inyo. Ayun. Yun na yung galing sa nagiba ng bagyo. Ayun, kaya wala nang maidigdig. Kita mo yung mga tindig, mga buong kahoy na mahogani, mga sanga ng mahogani. Ayun na lang, ay wala eh. Ayoko namang makitira at kami nga ay 3. Oh. Pati pagkain ay hindi ako nagluluto kami ng amin. Mahirap eh si Muloy, hindi nakalakad. Kaya ayun ang mahirap yung pagpapalipat. Ano buhat doon si Epoy? Oh, December 3 yun. Nang bumagyong ayun na yung bumagsak. Hindi ko lang alam kung anong taon yun na yun. Hindi ko natandaan. Yung puntahan ko nung isang umaga eh. Na hindi maiangat yung bubong kung di nagtawag. Hindi kami makalabas. Ayun pa ako sa ulo ko, kaganyan na lang ang awang at tusok na yung aking ulo. Nung isang umaga puntahan ko si Muloy, yan sabi. Hindi mo ako kilala, nakatawa lang. Ang puti na pala ng iyong buhok. Ako nga sabi sa akin sino ka? Hindi naman kita ba't ganyan ang itsura mo? Ayun, ngayong maga, napakain ko lang siya kaninang maga. Kaya lang, hindi ko na siya mahuhugasan ng higaan. Oh. Nakatawa naman sa akin. Nung nakaraan po nanay, nung bumisita kami sa'yo, nakita po namin si Kuya Milencio, dinadala niya ng meriendahan yung kapatid niya eh. Oo. Dinadala niya ng kape ata yun eh. Hindi ko alam, bawal. Kape, Kape ba yun? Gatas, nay? gata. Gatas, so kasi bawal yung kape sa kanya. Pinapadala ko yun ng pagkain. Pag yung ako'y pagod na siyempre, parito, may gawain pa sa bahay, nagluluto. Sabi ko, Mel, gusto mo dalhan ng pagkain si Moloy? Oo daw. Hindi siya pinapagdala ko. Kahit na nag-aaway sila na kita ko din naman na mahal ni yung kapatid niya, di ba? Ni Kuya Milencio. Pag sinabi ko, mabada mo ng damit at liliguan ko. Oo, hubaran. Nung isang araw may 3 araw nang liliguan ko ayaw. Nung pagdating ko nakabihis, hindi paligo, pero binihisan daw niya. Pinalitan niya ng damit. Meron namang araw na pag sinabi kong maligo ay hubad na. Naghuhubad siya ng kanya. Muloy. Tulad, sabi ko kanina, Moloy, pagbalik ko, bukas, gugupitan kita. Sabi, ang buhok ko ay hindi na makahaba, ay lagi na lang sigupit. Mahaba kasi ang buhok ng Pagkaraan dati. ng 4.3 kilometro. Parang buhok ni manatili sa Jesus. kanan sa Yung bago-bago siya nagkakasakit, may picture siya, ang taba niya. Na ang buhok niya ay mahaba. A significant life, just what it was needed. Clean in the blackest night. Yun guys, so dito na tayo sa GMA ngayon. Dito na tayo. Hanapin lang natin si ang mga artista. Ang tanong, saan kaya tayo magpo-park? Tanong natin, saan kaya tayo magpo-park? Tanong natin dito. Tatabi muna tayo. Magpulbo ka na nanay Minerva. Ito na yun. Ito na baga. This is it, pansit, nanay. First time. First time natin First lahat. time baka hindi makausap pagbalik sa amin At natutulala Nakita ko ni Mador. Doon daw ako'y bihis. Kung saan daw ako pupunta. Sabi ko yun sa GMA. Batiin mo ako ha pag
Nay, lahat po ng nakakakwentuhan mo sa lugar nyo, kakausapin mo pa rin po sila ha? Eh, siyempre naman. After ng interview. Ano ako? Hindi kasi baka, nanay, di na pinapansin yung mga kakakwentuhan dati. Kung ano ako noong makilala nyo, ganun pa rin ako ngayon. Hindi ako malulula doon sa Quezon, nakarating ako ng GMA. Naku, hindi na. Part lang ng buhay nanay, ano? Ito ay part ng experience nating lahat. Kung ano ako noon, sabi ko nga, pag ako'y binabate, sasabi, ay, si nanay, doon yan na. Sabi ko, oy, kung ano ako noon, ganun pa rin ako ngayon. Walang nagbago. Walang nagbago sa akin. Baka lahat, pag ako'y nagbago, yung lahat ay mawala naman. Okay, so ngayon guys, ay ang kinakailangan natin hanapin yung parking area kung saan tayo binigyan ng space ni Kuya Stanley kasi kinuha niya yung plate number natin kahapon, yung model ng sasakyan para daw sa parking space natin. Yun. So mamaya lalabas tayo. Mamaya konti, pahinga muna tayo. Then magtanong-tanong tayo sa gwardiya kung pwede mag-vlog sa loob, hanggang saan lang ba yung pwede o kung bawal, di bawal. Tapos yun, yung parking area na lang hanapin natin. So yun, maya update ulit tayo. Mag-continuous tayo ng update at magpahinga lang kami konti dito sa loob ng sasakyan bago kami lalabas mamaya. Yung guys, dito na kami sa parking area ng GMA at pinapasok naman kami ng gwardiya kasi sabi namin pag di niya kami pinapasok, di namin siya bibigyan ng balatong. Pang ulam ngayong tanghali. Pinapasok kami. Hindi, joke lang, ano yun, tinawagan ko si Kuya Stanley kasi may hinahanap sa amin na email. So sinabi naman ni Kuya Stanley na naka-email na yun. Then pinapasok kami dito at may susundo daw sa amin dun sa may elevator. Kaya maya lalabas na rin kami. At hindi ko lang alam talaga kung pwede dun mag-video or hindi. Kung may makita kayong update dito kasunod ng vlog na to, di pwede. Kung hindi naman, yun, wala tayong magagawa. Mag-update na lang ulit kami paglabas kung hindi pwede. Pero kung pwede naman, magpapaalam tayo, makukunan natin kahit paano sa loob. Interviewing naman. Okay lang yun. Okay lang yun ay. Iiyak tayo. Huwag mo pigilan. Iiyak. Mamukha mapagda sa tulo ng luwak. Nabasa yung palda sa tulo ng luha, Nay. Hello. So kaya yung elevator dito, Nay, ang tanong. Pero, hawakan mo ako maputi ha. Baka doon sa kuwana, ayokong dumaan sa yung hagdan na nalakat. Wala pa bang sign na bawal ang camera? Wala pa naman, ano? Wala pa naman ako nakikitang sign eh. Bigay lagya. Ayun, elevator, nakalagay. Elevator na. Dahil pa po doon sa escalator. Elevator. O, baka bawal na dito. Cut muna tayo. Mamaya, magpaalam muna tayo. Iwan sa labas. Wala. Yeah. Oh, Nay, takot ka dito, sabi mo. Aba, hindi naman. Doon sa ano? Doon sa escalator. Waga. sorry. Sa escalator ka takot, hindi sa elevator? Ba, hindi. Takot din. Baka tumigil eh. Hindi yan titigin. Tara. Ay, sir, 10 ang CR. Dalawa meron po dyan. Sige po, labas po tayo. Binakita na si nanay artista. Yun yung wish ni nanay ngayon eh. Makakita siya ng artista. Si ma'am. Baka di ko alam kung pwede eh. Pakita mo. Mamaya baka may makita pa tayong iba. Picture ka na nanay. Nilalamig si nanay mo dito ba? Dito kami sa dressing room. Pakita mo yung dressing room. Huwag na makumiyak ka na. So, dito daw muna kami. Grabe ang ganda ng studio, no? Oo. Nakaka-amaze. I don't know where she came from. Kinda turned me upside down. I just don't know what. Natitin si nanay. Kinakabahan. Nanay din kayo na kaya? Artista na si nanay. Sana all. Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress?
Your heart is beating fast and you're sweating, and you can't stop looking at her smile. Then you've been in love. That's how you know you've been in love. There's something about the way she laughs and the way she always dances when she thinks nobody sees. Nervous si nanay. Aba, hindi ko kasi mag-make up. Ah, hindi ka sanay mag-makeup, Nay? Ganda ko na. Ganda ka ng pagkakaya sa'yo. Simple-simple lang. Ayos, Donya na. Donya Minerva. Ang mahiwagang balabal ni Nanay Minerva. Hindi talaga sanay si Nanay Minerva. Nagtatawa eh. Di ko alam kung anong oras mag-i-start eh, pero sabi ko nga ako hindi na ako magpapalagay-lagay sa mukha kasi mamaya di naman ako kasali talaga eh. Diba? Nagsayang lang sila ng effort sa akin pag ganun. Kaya okay na yan, kung kasali di kasali, o hindi din. Diba? I don't know where she came from. It kinda turned me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night. Okay lang daw ko siya umiyak. Baka daw may... Naman, okay lang. Wala na. Ikaw ba si Marcos? Magkamatay mo. Pero... Nalo pa ako. Pag ba nag-guess sa MPK bumabata? Gawa ko ni... Ano ni Sir? Ako si Tetet, program manager ako ng Magpakailan. Nice to meet you po. Nice to meet you. Thank you sa pag-cover kay Nan, sa pag-assist sa akin. Ano po, ready tayo. Alam ko, kasi teka lang, tinanong namin, ginawa namin, nakasama ka talaga. Kasi nga, syempre, di ba nakikipag-coordinate sa'yo, ganyan. So, meron din mga itatanong si Tita Mel sa'yo, ha? So, kumbaga, parang dalawa kayong subjects ng interview namin. Ngayon, di ba, alam mo na yung kwento ni Inay Minerva. Kumbaga, syempre, tagal mo naman nagkukwentuhan, nalaman mo na rin yung mga details ng buhay nila, ganyan. Kapag sinanay mamaya, siya nahihiya siya. Alam ko na eh, ilang beses na kami may mga, mga naging guest, case studies before na nahihiya kay Tita Meg, di masyado nakakapisalita. Pero syempre, So, hindi nila masyado nakakwento yung gusto nilang sabihin. So, kaya kahit words na, di ba na sa subscribe mo? Di ba na yung nangyari dun sa isang anak ng Senato? Ano mo bang nangyari na nga doon? No? Ganun lang. Para elders lang. Oo. Para ma-ano niya, ma-recall sa kanya. Oo. Para rin meron siyang panggagalingan. Kasi kapag kinakabahan ka, tapos mag-isa ka lang na nakaganyan ka lang kay email Chanko, parang nakakiti ka na lang sa mata niya. Blanco. Alam mo, kasi yung first day ko din, rin ako hindi ako makapaniwala. Kausap ko na si Mel Chanko, di ba? Yung lahat naman tayo, ang tagal na natin siyang napapayat. So, may tendency talaga tayong matulala. Yun, yung hinahanap ko na word. Baka pag natulala nga si Nina, hindi niya na marinig yung tanong, di ba? So, dapat pagka tinanong na, tapos parang, hindi naman namin kayo ng oras, Nari. Hindi naman kailangan pagtanong ni Tita Mel, sagot agad, hindi naman kailangan. Pwede naman kayong bumuelo, kumbaga. Pero, yun lang, meron mga pagkakataon na yun nga, bubuksan siya ng salita. Ikaw na lang ang mag-guide kay Minerva. Para na kayong mag-ina na doon. Pero magaling kwento siya.
Kaya ba? Oo, napanood ko naman yung mga videos. Pwede siya magkwento ba? So, mamaya, okay lang maya, okay lang kuya. Sanay naman ang kanin sa mga ganun. Sabi kaya tayo nagkwento, tayo ng sa kabila ng lahat ng pinagdaanan natin, diba? Ego tayo, diba? Lumalapit sa buhay, diba? Tapos, hindi tayo pinapabayaan ng Panginoon, diba? Agad tayo, diba? So, parang nagbigay din tayo ng pag-asa. Ganda naman ang Kaya namin sipag, okay po. Nice to see you po. May mga natawag sa akin? Hindi po. Ano po, researcher namin malamang. Babae ko. Attorney. Babae daw, Jo. Ang tumatawag kila nanay. Attorney Karen ba yun? Si Karen po yung nagsulat, si attorney. So, alam natin na walang, kumbaga, walang hindi legal, kumbaga, dun sa script kasi attorney yung sumulat ng ng kwento niya. Okay, tama. Si attorney Karen nga. Kaya ako naisip na baka mamaya mabablanko kayo. Kasi sabi din ni Karen, pag tinatanong ko si Nay Minerva, parang minsan nakakalimutan niya na yung mga detalye. So, paano na lang? Assist na lang. Ayaw mo para magpamigay kanina, Nay? Pwede lang. Sige, ako na Okay lang. Para lang hindi makintab sa, sa ilaw. Ang ganda-ganda ni Nanay Minerva, no? Siguro nang dalaga ka, marami kang manliligaw. Wala nga nagsabing maganda ako ng bata. Kaya pala ngayon bumabawi sa yung buhay. Tumanda kayo. Ano na, bali yung kwento ni Nanay Minerva ang Mother's Day natin eh. So, gusto ko talaga ilabas natin yung puso natin dito na yan. Kanina po, bali may sinend sa akin si Sir Stanley mga possible question lang naman yun. Binriefing ko siya sa sasakyan kanina habang nagbabiyahe. Sabi ko, pero hindi mo kailangan kabisahin kung ano yung totoong nangyari at yun ang galing sa puso mo. Yun yung sabihin mo. Talaga dapat Oo, kabisan. opo. Kung ano yung manggagaling Sa talaga sa puso mo. puso mo. Mas maganda yun. Magiging outcome nun maganda. Kaya lang natin binibigay yung tanong in advance para ngayon pa lang maproseso mo na kasi ngayon nga may tendency nga tayo na makalimutan natin di ba? Sabi nga So, para ready ka siya na. iyak daw. Sabi ko na tingin ko okay ngayon kasi mas mafe-feel nung manunood kung yung pinagdaanan mo talaga. Oo nga. Kung ano yung bigat. Oo nga. Okay lang yun, Loy. Walang problema doon. Pinapanood ko Iyakin po kasi yun siya. Lahat. Nagkikwento siya ng buhay niya. Naiyak na siya ganun. Huwag kang mag-alala, iyakin lahat ng tao. Kaya tayo lahat nandito sa drama kasi iyakin tayo lahat. So okay lang yan, Nay. Hindi ka na iisa. Ayun. Inano ko lang. Kumbaga parang binigyan ko lang kayo ng kumbaga preview or ng idea kung ano mangyayari mamaya. Ayun po. Magkakailang ako kay Tita Mel. Nice meeting you ulit. Bye! See you later. Ano po pala pangalan nila? Delia po. Nice to meet you po. Thank you po. Thank you. Yung papawisan kamay ko sa nervous. Nababasa yung kamay ko sa nervous. Naiya ako makipagkamay tuloy. Ikaw ano na nervous? Oo, Nay. Wala raw si Manay ngayon. Manghiram muna ako ng lakas ng loob dito. Siya daw ano na nervous. Malay, pupunta ka ba? Opo. Ang gulo talaga na. Okay, makikibigay ako. Okay. Bahala na. Day, sorry po. Wala na na. Baka makeup mo wala. Naiyak na agad si Nanay Minerva. Wala pa. Hindi pa na-interview ni Tita Mel. Umiiyak na. Gagaydan natin si Nanay kung sakaling Kasi lahat naman, halos lahat naman ng nasa script na ikwento na sa akin ni Nanay yun eh. Kaya pwede ko siyang mag-guide sa mga itatanong sa kanya. Sa mga itatanong sa akin, magtanong, hindi ako mag-guide ni Nanay. Pero
nga kay nanay, maging normal lang kung ano yung nararamdaman niya. Yun lang yung isagot niya kay Tita Mel. At kami, nanonood kami doon kanina. Masaya. Headlights on the highway. If you only knew. So yun nga, ang nangyari ngayon guys ay ganun pala yung set doon. Sobrang bilis lang pala dapat ng oras na pagkakasyahin nila para sa pag-interview. Kaya ang nangyari, si Tita Mel, meron pa siyang 24 oras na live. Nakadalawang interview niya siya para kay Nanay Minerva, pangalawa na yon sa MPK. So, kinausap ako nila Stanley lang staff kanina na baka daw may possibility na kung mahaba yung magiging interview nga din kay Nanay Minerva ay baka hindi aabot yung oras. Kaya sabi ko nga po ay okay lang, walang problema. Huwag nilang isipin na tayo po ay hindi aabot dun sa oras. Kasi nga parang magiging bukod dapat yung tanong sa kanya tsaka sa akin. Sabi ko okay lang po, walang problema. Ang importante sa amin ay nakita namin yung set, paano nila ginagawa, na kapag pa-picture kay Tita Mel, nakita namin na nailahad ni nanay. Natutuwa ako kay nanay kasi talagang siya yung isa sa tinulungan natin na grabe kong magpasalamat sa atin sa harap ng television o ng ibang taong nag-i-interview sa kanya, di ba? Kasi kadalasan kapag iba na yung nag-i-interview sa'yo, iba na yung sasabihin. Kumbaga, wala na sa'yo yung tao minsan na nagtulong sa'yo, ganyan. Pero siya, hindi talaga eh. Tayo yung lagi niyang binibida doon. Nasalamat kay Marcos, siya nagbigay sa akin ng mga ganito, ganyan, mga ganun. Kaya sa pagkaramdam, doon palang solved na ako. Kaya sabi ko, wala na, finish na, solved na ako dito. Sabi ko nga kanina, nung si JM umalis, kinausap ko kanina yung staff, sabi ko, parang hindi bagay na biglang sisingit yung parang sa akin doon sa huli, doon sa kwento ni nanay. Then yun, ang nangyari nga ay hindi umabot sa oras, pero yun, masaya pa rin kami dahil nakarating kami dito at si nanay ay success yung interview. Abangan niyo yan sa Mother's Day, March 9, at saka napakabait ni Tita Mel. Habang pinapanood ko si nanay kausap si Tita Mel, sabi ko, parang ang sarap kausap ni Tita Mel kasi nga napakabait kausap. So salamat din kay Stanley sa mga staff ng GMA, ng MPK. God bless inyo lahat. So biyahe na tayo. Alright, so ngayon papauwi na kami at base sa mapa namin ay aabutin kami ng alas 10 ng gabi sa magiging biyahe namin na ito pa uwi. Pero okay lang. Ang tanongin natin si Nanay Minerva at si Nanay Delia. Nanay, masaya po ba kayo? Sobrang saya po. Masaya, syempre. Thank you, sir. Kaya po naman. At nakarating kami ng GMA na hindi ko pinapangarap naman na Hindi nakarating. inaasahan na yan. Oo. Pero nangyari, itong mga naman talagang galing ni God. Sabi ko nga, Si Mel. opo, yung GMA, dinadaan-dahanan ko lang naman yung dati. Pero kanina nakapasok na ako sa loob. Nakita namin na kung paano nila ginagawa yung mga ganun. Tapos yun, nakita namin si Nanay Minerva pa mismo yung napapanood namin dun kanina ng live na interview, diba? Pero na-excite talaga kami doon sa mga gaganap. Kala Nanay Minerva, kay Kuya Moloy, kay Kuya Miles. Nakaka-excite, sino kaya, diba? Naisip ko nga, Mabigat na daloy ng trapiko sa Ayan. daraanan. naisip ko nga si Ketchup kay kay Kuya kasi magaling siya sa ganun eh. Kay Kuya Muloy. Magaling si Ketchup sa mga ganun eh. Pilay-pilayan. Magaling po siya mag-acting sa mga ganun eh. Pero malalaman natin yan kapag pinalabas na sa yan. Yung kay nanay, parang alam mo, sa totoo lang, kung buhay si Gloria Romero, yun ang gaganap kay nanay. Patay na yun Kasi, pero wala na eh, pumaya pa na kasi si Gloria Romero eh. Ayang mga Pero kung nagkataong buhay pa, for sure. Kasi parang halos di sila magkawig sila eh. Okay, so ayun, sabi ko kay Nanay Delia, pagbalik dito sa susunod, kasi babalik kami dito guys, gawa nga nung makukuha ni nanay. Siguro mga 1 month yun. Sabi ko sama ulit natin si Nanay Delia para nakakapasyal-pasyal. Diba? So siguro dito ko natapusin yung vlog namin kasi nga wala na, madilim na din naman mamaya pag na dumating kami sa kanila, pero titingnan natin. So salamat sa pagsama niyo sa amin ngayong araw at pag-pray natin na sana ay maraming ma-inspired dun sa video ni nanay, dun sa ilalabas ng magpakailanman. Ilan po at salamat. God bless po sa lahat.